Yung pamilya po kahapon na sa Senado, yung pamilya ni Mayor Antonio Sanchez ay nanindigan na hindi nila babayaran ang danyos na sinabi ng korte na bayaran nila ang pamilya ng pinatay ni Mayor Sanchez. Really? 12,671,000 para doon sa dalawang bata. Ang sagot ni Mrs. Sanchez, bakit namin babayaran? Wala namang kasalanan ng asawa ko. Mahiya ka sa balas mo! Sabi. Oh. Ayun ho ang sinabi ng pamilya ni Mayor Sanchez. Bakit nila babayaran ng danyos? Wala naman silang kasalanan yung asawa. Ganon din si Mayor Sanchez nung tinanong earlier, bakit ko babayaran? Hindi ako pumatay dyan, hindi ako nanggahasa, saksi ko ang Diyos. Ginamit pa ang Diyos sa kalukuhan, Wow, kapal na mukha mo, men! Sos Mariosep. Ang ibig mo bang sabihin, Mayor Sanchez, nagkamali si Judge Harriet Demetrio? Nagkamali ang Court of Appeals? Nagkamali ang Supreme Court? Ang alam ko ho ba yan, kapag may danyos na ganito, pag hindi mo binayaran, idadagdag yun, i-compute sa araw mo. Kung magkano ang kinikita mo. Kung kunwari, ang sweldo mo is, mayor siya yata, no? Parang 40,000. Di times 12. 400. Times, sabihin na natin, 600,000. Kaya 480. 40. Times 10 years. 4.8. Times another 10 years. So, 4.8. Kulang. 30 years pa. Another 30 years pa dapat. Di ba? Oh. Hindi niya babayaran. Ganun ang usapan. Pag hindi mo binayaran yung nakalagay, pag sinabi ni judge, I sentence you to life imprisonment and pay the victims worth 12.671. Sentensya mo, isisilbi mo, at the same time, bayaran mo ang pamilya ng biktima. Ang tanong, paano sir kung wala akong pambayad? I-compute yan sa magkano kinikita mo kada buwan, yun ang yun ang ibubuno mo. Ayun ang bubunuin mo. Oh. Kung tutusin, kung i-compute na, hindi another 30 years ito, Mayor Sanchez. Diyos Mariosep. Hindi raw babayaran, saksi pa nila ang Diyos. Ano yung ambulance driver na nagturo? Ano yun? Tirada ninyo. Ayaw niyong bayaran. Ito nga delikado. Ngayon ito yung sinasabi ng mga abogado ng pamilya ng biktima. Sir Erwin, yung tao na yan, si Sanchez, naniniwala siya na wala siyang kasalanan. Entonces may puot yan sa kanyang damdamin. Nagtanim ng sama ng loob yan. Pag nakawala yan, papatayin niya ang mga pamilya. Papatayin niya si Judge Harriet Demetrio. Pag pinakawalan yan. Kaya ngayon pa lang, wag nang pakawalan yung Balasubas, Judas, Hestas, Barabas na yan. Correct ka dyan. Dahil pag pinakawalan ho yan, 99.9%, papatayin yan ang mga pamilya, ang mga nagturo sa kanya, papatayin niya pati yung judge na nagsintensya sa kanya. Oh, ganun ho yan, hindi ho malayong mangyari. Oh, kasi pakiramdam niya wala siyang kasalanan. Pinipilit niya na wala siyang kasalanan. So after 24 years, nandoon pa rin sa kanyang kukote na wala siyang kasalanan. Kahit na inginuso na siya, pinagpipilitan niya. Ayan ang delikado lalo. Pag pinakawalan mo yung hindi nagsisi, ibabalikan ka niyan. Mabuti sana kung babalikan niya lang si Paildon. Hindi naman. Ang babalikan niya, baka yung sila Mrs. Sarmenta. Oh. Si Judge Harriet Demetrio. Baka kasama pa si Erwin Tulfo dyan. Pati yung judge engineer na kausap ni Erwin Tulfo katabi niya. Yan sinasabi ko eh.
Ay, kung ako ang tatanungin, wag nang palabasin yan. Palabasin pa ninyo yan po kasi ala na mga walang gagawin yan kundi maghasik ng lagim. Demonyo! Ngayon ang pinag-uusapan na kung ibabalik pa sa kulungan yung mga pinakawalan. Kung ako tatanungin, ibalik. Bakit hindi ibalik? Hindi nila na isilbi yung sentensya nila. Oh, ang sabi ng korte, life imprisonment, 30 to 40 years. 24, ang layo naman. 24, di kulang pa siya ng 6 o kulang pa siya ng 16. Sus Mario Josep naman, ito, 7 life. Ay, paano naman yun? Hindi, minus. 210, minus 30. 180. Tumama ka rin Ito mga engineer namin. Tumama ang putres. Pre-practice niya na siguro kasi nabanggit na natin dati yan. Anyway, ang sabi pa po ni Mrs. Sanchez, ano ang sabi? Lagi at paulit-ulit na po namin sinasabi, bakit kami magbabayad? Ela namang kasalanan ng aking asawa. Mahiya ka sa balat mo! Sabi ni Mrs. Sanchez. Ay, kung ganon, Mrs. Sanchez, yung mister mo, dyan na lang. Yung 12,671, pagdusahan niya na rin. 30 years po yan. Talagang mamamatay na yung mister mo dyan sa kulungan. Ayan po isa sa pag-uusapan natin. Alright, tuloy-tuloy tayo bayan. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 10:23 ng umaga. Pinag-uusapan ho natin at ito nga ang pambungad na topic natin. Dito pa rin ho tayo kay Mayor Antonio Sanchez. Ang problema, ang sabi ng korte kay Mayor Sanchez, bukod sa 7 habang buhay na pagkakulong, bayaran niya rin ang pamilya ng danyos perwisyos ng 12,671,000 yung pamilya ng biktima. 24 years later, wala pa pong binabayad ang Sanchez. Ang dahilan, sabi ni Mrs. Sanchez kahapon, bakit kami magbabayad? Wala namang kasalanan ng asawa ko. Si Mayor Sanchez ang sabi, napagbintangan lang at alam daw ng Diyos yun. Nasa linya po ng aming telepono si Justice Undersecretary at tagapagsalita po ng DOJ, Yusek Mark Perete. Magandang umaga, Yusek Perete, sir. Good morning, Sir Erwin. Opo, kahapon, si Senator Godo medyo napipikon dahil pinagpipilitan ng pamilya. Well, karapatan naman nila yon up to this point na walang kasalanan si Mayor Sanchez. Kaya nung matanong about yung indemnity to indemnify the family of the victims, sabi, bakit kami magbabayad ng 12,671? Wala namang kasalanan si Mayor Sanchez. How does this work, Yusek? Kapag may danyos na ito, kasama yan, di ho ba, yung prison term and at the same time, kailangan bayaran nila yung danyos. Hindi po pwedeng hindi nila bayaran yung danyos. Correct, Yusek? Correct, no? Pero yung procedure ho na ang enforcement ng civil indemnity is separate doon sa criminal prosecution, no? All right. Yung in-explain din kahapon ni Secretary Guevara. Yung ating prosecutors is in charge of the criminal prosecution of the case. Kaya ho yung pamilya naman ng victims ay merong private lawyers para doon sa civil aspect ng kaso. Paano, Yusek, kung talagang ayaw? Because kahapon pa lamang, pinipilit na at pinagigiitan na walang kasalanan si Mayor. Bakit niya babayaran ng danyos ang pamilya? So, how is this? So, dito pa lamang malalaman na natin na hindi talaga sila magbabayad. Paano masisingil ngayon? Order po ng korte ho yun, Yusek. Tama po, no? In ordinary civil cases, ang nangyayari, kapag merong order yung korte to pay at hindi nagbayad yung defendant in the civil case, pwedeng mag-apply for execution
yung nanalong partido. Aha. So yung abogado dapat ng Victim. oo, ay nag-file ng motion for execution at kung halimbawa hindi kusang binigay yung kabayaran, Mhm. pwede silang magpa-attach doon sa properties noong defendant. Mhm. So in the same manner doon dito sa civil indemnity sa criminal case, dapat ganoon yung ginawa ng abogado ng ating victims, no? They should have filed a motion for execution. Mhm. Kasi inaffirm yun ng Supreme Court Mhm. yung including yung civil indemnity. Correct. Narinig naman natin kahapon, sir, ayaw talaga. Paano ito? Okay, they go to court, attach yung mga property. Ayaw nga ho sumunod. Yun na nga, Supreme Court na may instruction to indemnify, to pay the victims. Ayaw dahil they believe wala talang kasalanan. Ano ho talaga ang maximum? Push comes to shove or say, ano ang magagawa? Talagang ayaw ho magbayad ng pamilya dahil they believe wala silang kasalanan. Is it possible ba na i-serve out niya na lang, i-compute sa mga araw niya sa kulungan, kung ayaw niya magbayad ng family, makulong na lang siya? Yung civil indemnity ho, hindi siya nako-convert into prison term, no? Ang nako-convert into additional prison term, yung fine imposed by the court. Hindi ba fine as a yung binigay sa consequence. kanila? Hindi ba fine yun? Iba pa ho yun eh. Yung fine is for the transgression ng ating criminal law. Okay. But yung civil indemnity ho ay danyos. So itong tinasabing 12.671 ay damages ito, hindi ito fine sa kanya. Opo. Okay. All right. So hindi talaga, so this will go to another trial na naman. It would seem, no? Kasi yun yung pinopoint out ni Secretary Guevara. Kasi Oo. dapat yung once na naging final and executory yung Yes. decision ng korte, Yes. within 5 years, pwede mong kolektahin yun by a mere motion. Mag-file ka lang ng motion sa korte Oo. and then maglalabas ng order of execution, writ of execution yung korte. Pag sumobra doon sa 5 years, up to 10 years, kailangan mong ipetisyon yung korte para mag-issue siya ng writ of execution. But beyond the 10-year period, kailangan mong i-litigate yung civil indemnity aspect ng kaso. Ang isa pa hong problema nakikita ngayon ng mga pamilya at kaanak ng mga biktima dito kay Sanchez sa rape slay case, sir, ay baka balikan sila. Ito rin po ang pangamba ni Judge Harriet Demetrio na naglitis ng kaso na ito. Ganon din po ang pananaw ni Presidential Anti-Corruption Commission former VACC Chairman Dante Jimenez na baka balikan sila because of the fact na Mayor Sanchez himself believes na victim po siya. Siya ang biktima rito ng injustice. Entonces, may puot sa kanyang loob na pag nakalabas ako dito, mananagot kayo because wala akong kasalanan. That's how he feels and that's what he is showing to the entire world na wala siyang kinalaman sa kaso niyan. Entonces, magbabayad yung mga nagpakulong sa akin. Ito ngayon ang pangamba ng pamilya ng biktima. Ang tanong nila ngayon, sir, mapoprotektahan ba kami ng Estado? Well, yung security, yung peace Yes. and order kasi is a police matter. Police no? matter, opo. On the part of the Department of Justice naman, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit umusbong din yung usapan doon sa transparency, no? Kasi Right. yung natatakot yung families ng victims and other personalities involved sa kaso na baka balikan sila. Kaya ang clamor is sana malaman man lang namin kung mapapalabas yung isang convicted felon para we also take the necessary precautions, and that's part of the considerations na tinitingnan ng ating Joint Review Committee para may inject doon sa proseso ng release and even yung allowance ng GCTA yung transparency provisions para notified yung publiko. All right, sir.
Sige po, maraming salamat. Pinag-aaralan na ho yata, mukhang nag-file na po yata ng ikang panukala yung tatlong senador dyan para ibasura itong GCTA na ito dahil mukhang nagagamit ho yata o mali ang interpretasyon ng ilang mga opisyalis natin. So, I guess we'll just have to wait siguro. Sa inyo naman, sir, it doesn't matter ibasura ito o hindi, bumalik tayo sa dati na, yung dati ba, sir, na good conduct time allowance, paano ba? Kasi ngayon parang for every month na good service ka, nagtuturo ka or what, help ka, nababawasan ng 15 days. Yung luma po ba, alam niyo ba kung ilan yon? For every Opo. month na you serve in prison, ilang araw Opo. ang reprieve mo? Yung may schedule po yan, no? Yung dati ho, ang schedule ay nagsisimula sa 5 days. For the first 2 years, meron kang 5 days, no? And then yung sa 11th year onwards, may 15 days na nababawas. Yung sa bago, 11 years. yung on the 11th year onwards, 30 days na ang binabawas Sa every year. for every month. Oh. Yung dati ho, yung first 2 years ang binabawas ay 5. Inakyat ho yan to 15 ng bagong batas. Yung dating 15, inakyat to 30 days for every month nung bagong batas. Kaya doon lumaki ng masyado yung allowances in favor of the prisoners. Kaya napabilis din yung kanilang time served in prison. Now, may mga panukala ho na i-repeal yung amendatory law. Although si Secretary also said to the senators na if you repeal yung amendatory law, babalik tayo doon sa luma na mas mababa yung binabawas. Except that, yung luma, walang exclusion sa convicts ng heinous crimes. So, nung nagkausap-usap po during the hearing, ang sabi ng mga senador, baka amendahan na lang nila yung amendatory law din. Nakapagtataka kasi okay naman ho sana, wala naman hong problema, lahat naman ho tayo nagkakamali, 'di ba? Nagkakasala and the usual, yung mga tao nag-say sorry, they feel remorse, di ho ba? They after being rehabilitated for 10, 20, 30 years. Pero sana sir, pag yung mga heinous crime, lalo na pag dahil wala tayong death penalty, kinonvert na lang as a life imprisonment dapat without parole. Ibig sabihin talaga isi-serve out mo yun. Kasi minsan medyo malabo naman ho yung decision ng mga korte ho. Pag narinig mo na so ordered life imprisonment, wala nakalagay na without parole. Hindi kagaya sa Estados Unidos, sir. May mga ganun sinasabi ang judge without parole. Ibig sabihin talagang you serve out that 40 years. Di po ba, Yusek? In this case naman, yung batas kasi sa atin, sinasabi yung pag yung crimes ang penalty ay over 20 years, for example, hindi na sila entitled to parole. No? So, but yan ay trabaho ng ating mga prison officials to compute and to look at the law. So, I agree. It would be better kung yung decisions lang korte natin would be very clear as to the entitlement and disentitlements. Para wala na ring discretion at hindi na rin yung prison officials natin yung nag-i-interpret ng batas kung paano i-serve out yung sentence. Yes, Mark Perete, sana nga po tapos na ho itong problema na ito. At least suspendido na muna pagpapalaya. Yan, GCTA na yan, Good Conduct and Time Allowance. Si Mayor Sanchez, alam natin, hindi na makakalabas. So, at least, napukaw tayong lahat na meron palang butas yung batas na yan, yung One Republic Act 10592. Salamat po, Yusek Mark Perete. Sir, may papapuntahin kaming tao dyan sa inyo mamaya. Ano po, sa DOJ. Thank you po, Yusek Mark Perete. Good morning. Maraming salamat po. Sa linya rin po si Attorney Nelson Bora, criminal lawyer. Good morning, Attorney Bora, sir. Mr. Future President Erwin. Patay tayo dyan. Yan na. Ay, sa bagay, sir, actually, kahapon lang, in-appoint ako sa Homeowners Association namin. Pero tinanggihan ko. Dahil
sabi, masyadong maangas yung bunganga mo. Ha? Hindi namin kaya. Tahimik itong ating asosasyon dito. Hindi namin ang kailangan na mura ng mura na presidente ng asosasyon. Anyway, attorney, ang matanong ko lamang, pinagpipilitan talaga ng pamilya Sanchez na walang kinalaman ng kanilang mister, ang asawa, tatay, sa pagkamatay ng dalawa, hindi nila babayaran ang danyos. Ayaw nilang magbayad. Paano ho ito? Paano sila masisingil? Masisingil pa 25 years. Tama yung pronouncement ni Undersecretary Perete. Oo. Tama yung lahat yung sinabi niya na yan ay trabaho ng private prosecutor at hindi na sakop ng mga public prosecutor o kaya mga piskalya. Kaya nga ang tanong natin, masisingil pa ba? 25 years after na ho Yun na nga, lumampas ng 10 taon, mag-file na lang ng revival of judgment. So pwede pa, hindi naman pwedeng gawing amanos na lang dahil instruction po ito ng korte, hindi po pwedeng amanos na tayo dahil lumagpas na Tama ngayon, kasi lumampas na yung 5 years, tapos another 5 years, so after that, mag-file na revival of judgment. Kasi may decision na yan Okay. Hindi na kailangan yan Hindi naman sila ba dito, hindi ba papasok na yung double jeopardy na sinampahan na kami dati? Sasampahan na naman kami ng danyos na yan. Hindi, kasi civil case ito Okay. Yan nga, kasi may judgment na yan na hindi na-implement, hindi na-execute, so ipa-revive na lang. Ayun. So, yan ay trabaho ng private prosecutor, ayaw natin pangunahan. Okay. Ngayon, yun naman ay medyo maganda rin dahil kasi yan it will earn 6% interest per annum from the finality of judgment. 6% ng 12 million. Malaki yan. 100,000 ito mga pukan mo ito. Ang 10% is 1.2 million. Mga 600,000 Yun nga ang advantage naman yan. a year. Ay 25 years. So 600 to. Naku, malaki din. Wala na. Hindi na talaga babayaran ni Sanchez ito. Sabi ni Sanchez, di bali, mabulok na lang ako sa bilangguan. Kasi sinasabi niya, ala naman daw talaga siyang kasalanan. Saksi niya ang Panginoon Diyos, attorney. Siguro nga. Baka nga naman totoo sabi ng totoo. Pero kailangan yan. Ang kailangan yan. Ibig mo sabihin, mga mali si Demetrio, mali si Court of Appeals, mali si Supreme Court. Alam mo kasi, Erwin, ang pinagbabasihan ng husgado, hindi yung katotohanan Ang pinagbabasihan niya yung ebidensya. Kaya kuminsan, siguro naman, sir, umabot na sa Supreme Court, di naman siguro tanga yung mga maestrado natin ng mga panahon na yon at kinatigan ng lower court, may nakita ang maestrado. Di ba sinasabi natin, ang last na nag-interpret ng batas, kaso ay Supreme Court, entonces tama sila. Tama yon base sa ebidensya. So, ibig sabihin, may sufficient na ebidensya na nagdidiin kay Sanchez. Entonces, guilty talaga si Sanchez. Base sa ebidensya na naipresenta, yan ang conclusion ng husgado. Ayun na, Kung minsan nakikita mo naman, mayroong kasabihan, mayroong mga inosente nakakulong at mayroon din naman mga guilty, pero na-absuelto. So, depende talaga doon sa ayaw ko nang sasalita na kung ano pa. Kung minsan depende rin kasi sa abogado. Pero sa tingin ko, sir, may hihigit pa ba? Yung isang witness dyan ay siya mismo yung ambulance driver at pumick up doon sa dalawa. At nakita niya, siya mismo ang eyewitness. Imposible naman yon na magkamali pa yung tao. Well, ayaw kong pangunahan kasi hindi natin alam kung ano ba talaga nangyayari doon. Kung yung ambulansya na yan ay dumating during the incident or after the incident. Diba? Siya nga yung pumick up. Anyway, attorney, mahaba sa laysain, baka maubos ang oras ko. Pero di bale, sir, antayin mo lang at maglulo school ako at magkwentuhan tayo. Salamat po, Attorney Nelson Bora, sir. Magandang umaga po. Sige. Thank you.